Yo, what's up? Prince Rhyme nga pala at welcome sa panibagong episode ng P-Review na kung saan magre-review tayo ng mga rap battle at kung ano-ano pa. Basta i-request nyo lang, comment lang kayo sa baba. So yun, sa ngayon, ang i-review natin sa episode na to ay ang rap battle syempre. So yun, wag na natin patagalin, simulan na natin yan. Let's go, boy. Yo. Yeah. Flip top, Vuelta Balento 12, dito pa rin Metro 10 Pasig. Panganim na laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin. Sana nag-enjoy kayong lahat. Flip top magigay para sa parating natin putang inang laban. Oh. Shoutout sa lahat ng MCs na buo na liga. Lahat ng mga MCs na nagtanghal kanina pa. Mga frontliners natin na nandito pa kanina pang umaga. At syempre, sa Flip Top staff na kahapon pa lang andito na. Lahat ng mga suppliers natin represent collabs. Shoutout sa inyo lahat. Flip Top official merch. Silipin niyo yan. Vuelta Balentong through the years. Kanina nagsuot ako ng soundcheck shirt. Ayan. Masilip niyan online. Sa kanan ko, galing pa ng baras. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Fuck the gods! At sa kaliwa naman, palolay. Yung adrenaline talaga ni Ruffian sa battle, no? Ano talaga siya lagi talaga siyang nag-a-apoy, men. Para siyang si tol. Sino ba? Basta lagi talaga siyang mainit, ganon. Yung adrenaline niya talagang buhay na buhay lagi pag may battle siya, men. Ito represent, pangalawang battle niya ngayong gabi. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Ang tubig kahinga, halangit ikaw tampok, itunukit kalibay, kawasukot masalot. Jojo, Dark Horse. Shoutouts Dark Horse Clothing, shoutouts sa 8-Beat, shoutouts sa Black Manila Flip Top Beer, tikman yan. High Minds, Pinoy Pawn Stars, lahat ng mga represent collab, linya-linya, shoutouts sa kanilang lahat. Nanalo ng coin toss, si Ruffian, pinili niyang mauna si GL. Non-tournament battle to, 5 ang urado natin, pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 12. Isa buhay siya. Yo! Round 4 game! GL versus Ruff. Tong boy iyakin na yung whole identity panay call out sa amin. Hoy, paano? Call out ka ng call out. Sino ka ako? O nagtawag ng nagtawag. Ano yan, Inception? Pero sa tuwing nagtatawag ka lang may reception. Oo, for the validation. Gusto niyang i-fast pace. Gusto niya yung may tapik just to feel his heart race. Pero bara into views. But hirap i-translate. Kaya diamond in the rough kasi nga in bad shape. Ako, nag-call out, walang pake sa fan base. Pinaagos ko yung current para di mag-stagnate. Binago yung eksena. I'm making mandates. Kaya rough road ka lang. I'm changing landscapes. Kaya rough mag-upgrade. Grabe talaga to si GL, no? Kaya rough road ka lang. I'm making landscapes. Damn. Hey. Kaya rough mag-upgrade. Tong punchliner bugok. Kasi tingin niya sa battle bilangan ng suntok. Nope! Kung naka-base ka sa basis ni Batas, that's basic. At ironic yung Inang tinira pa nga ni. Tamang paging, no? Tamang paging si basis ni Batas, that's basic. At ironic yung At ironic yung buod na yung ruffian criminal tas batas sinusunod.
1-2, 1-2, tapos rhyme scheme, ganyan siya bibira. Isa boxing, mayroong timing, feints, etc. Diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa fourth gear, tankman haki, accuracy, Yusop palagi yan sa battle kasi yung punch is just one piece of the puzzle. Gaya ng Ayun pala yung One Piece reference niya, no? Madalas ko tong nakikita sa pinipirata men eh. Oo, yun pala yung One Piece reference. Accuracy, ano ba yan? Yung kay Nami. Tapos yung kay Sanji. Okay. apat lamang yung pera puzzle. Gaya ng apat lamang yung perata. Pero safe naman yon. Huwag nyo nang hanapin yung Zoro, on the way pa lang yon. Kasi siya daw ace ng baras. Uy, barahan nag... Pero ano yun? Huwag nyo nang hanapin yung Zoro, on the way pa lang yun. Okay. Bida, ako Hisoka at Siya daw ace ng baras. Uy, barahan nagbida. Ako Hisoka at Gambit, kontrolado lang kita. Kasi diamond ka, di ba? And diamonds are forever. Kaso yan pang lower grade. Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Kaya good luck, 4-leaf clover. Kailangan mo yan. And if you're looking for hearts, wala ako niyan. Ang ganda nun, men. And if you're looking for hearts, wala ako yan. Ina. Man, solid nito. Parang gusto ko nilang manood. Ayoko nang mag-react. Solid, solid. Kasi nagtawag sa gubat, sige lubos-lubusin mo. Kung gutom kang mamatay, sige bubusugin ko. Babalatan tong animal at pagbubuhulin ko hanggang rough maging fur na susuotin ko. Okay. Kasi diba yung alam nyo naman na siguro yun, yung mga hayop binabalatan para gawing diba? Okay, mate. Solid. Maging fur na susuotin ko. Oo! Round 4 ay puro 4. Kala mo no meaning, puro... Kala mo no meaning, puro 4 yung binigay pero di forgiving. For heaven's sake, mala dark horse ka lang habang ako 4 horsemen sa isang katawan. O conquest, famine, war at death, mga anomalies to, ganto bangis ko, kakatawag mo sa Diyos, ito apocalypse mo. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umay na, dapat kang umalsa. Kaya nung ace ng baras, baka ace na fourth gas kasi nga bulagta. Balik sa One Piece, wag ka nang Ace na Port. Yung apelyido ni Ace. Hindi ko alam bigkasin, sorry guys. Pero yun, di ba? Kasi nga bulagta. Okay. Nakita pa ba drop ko ba yun? Dami umalma kasi nga bulagta. Balik sa One Piece, wag ka nang umalma kasi nga ungas ka, walang tapik sa dibdib kasi nga butas na. Pero di ba yun, tol? Wait lang Kasi di ba yung topic sa dibdib dito? Tangina ba, ayawain nyo bigla di ba yung kay Ace, di ba sa yun, sa gitna? Dito, Pang. Hindi. Anyway, gets naman na yun, di ba? Pero kasi ako gusto ko kasi yung punchline eksaktong yun talaga.
Yung ibig sabihin, yun talaga. Kumbaga parang wala nang iba pang way, kumbaga wala nang takas. Pero yun, di ba kasi dito, ina-search nga natin, men. Search natin baka wahin nyo ako pero alam ko talaga sa gitna yun Donut Ace. Oh, di ba? Oh, gitna di ba yung topic dito? Di ba? Sorry GL. Sorry mga mga fan ni GL dyan Anyway, baka may pag-away sa akin. Boy, tangina, ayoko nga. Parang ayoko itong i-upload. Pero yun nga, gets naman siya, no? Solid na round 1 as usual. Siyempre, galing kay GL. Gawang GL, men. Solid as fuck. Solid na round 1. Pakinggan natin. Round 1 ni Rafian, men. Ito na. Ina! Puro 4-4! Gago ka ba, bro? Tanga kung 4-4, ito'y mama sa pano! Ina! Nag-chat si Arik. Sabi niya, game ka, GL. Naisip ko na lang, seryoso ka ba, bro? Isa buhay champion to, di ko pa kaya yung ganto. Lamang na to. Pag ganyang kalakas kalaban, pakiramdam ko, badang ako. Kaya tignan nyo, dalawang kalaban kasi si Rafian kay Gago maliit. Nagtawag ng aso, kaso yung plano tagilid. Kahit wala na yung husky, ang masasabi nila'y rough, pag bark ko na dinig. Dalawang kalaban ng lupit, ni Gago magbida. Tama lang yan para may dahilan kapag tinalo na kita. Pero para lang tong si Husky, pagpantay na yung paa, yung aso nagpi-play dead lang, ikaw mamamatay ka talaga. Yeah, that's the trick. Husky, pag namatay si GL, that's the trick. Waka bitch, you suck, sir. Dapat sa'yo isaker. Punch ng madami. Pagbagsak, sipain yung ulo, askal dahil di kaya ng Husky. Gagi, mababaon ka na tang ina. Tong askal yung walang breeding pero sa yung malalagutan ang hininga. Patay gutom ka tanga, nakahain dalawa, now you will see. Sa bagay, kailangan mo yung GL para ma-spell yung glutonio. 7 deadly sins. Sinagtala, Gino Lopez. Daming katauhan netong nerdo, iba-iba ng kulay ng balat. Kaya magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Iwik ka, sorry, G. Nerdong God, ano yan? Geek mythology? Na yung ulo lumaki, tila may hydrocephalus. Lumaban na lang sa underdog dahil ayaw siyang patulan ng miyembro ng Cerberus. Ay sus! Ay sus! Galing to sa underworld, hindi ka safe, bitch. I fucking hate this. Nung nagbukas ng pinto yung Cerberus, ang lumabas tong Hade. Oh. Galing to sa underground, ikaw. Galing sa tryouts. Tas si Tweng kalaban ng finals. Tangin, ang daming magaling sa Luzon. Kung dito ka sumubok, Chong, dadaan ka sa hard way. Pasalamat ka sa Visayas, ilan lang kayong kaya yung Tagalog na language. Baka lunod kung sumulpo to sa Motus, Pulo o sa floodway. Di sana makikita tong train kung dumaan sa underground na parang subway. Ang lost nun Solid nun Underground na parang subway! Tangina bias Pasalamat ka may internet kayo. Kaya may sarili kang galaw. Kasi nung tinanong ko si Ban, yung mukhang kurimaw. Hanggang ngayon daw, di pa rin tapos sa kanila yung laban ni Pacquiao. Ikaw, dahil sa internet bandwidth, lumaki na ulo neto kaka-bad trip. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway, masa-sandwich o sasagasaan ni Wilson the Bus. Tutal matapang ka laugh trip, habang ginugulungan kanyang katawan ay isip ko humps.
mababang balakid. Balik. Naiisip ko, Humps, mababang balakid. Putang inang lakas nun. Yung mga ginagawa dito ni Raffian 1-to-1 to no? Which is parang medyo nabasa siya ni... Anyway, yun naman talaga style ni Raff eh. 1-to-1 to talaga siya umatake. Talagang tuloy-tuloy, ganun siya umatake. Tapos may mga biglang susulpot na malakas na punchline. Ganun siya. Ganun yung style ni Raffian, men. Pero yung tumatama pa rin. Yun nga lang, may biglang susulpot na isang malakas. Ganun yung style niya. Tutal matapang ka, laugh trip. Habang ginugulungan kanyang katawan ay isip ko, Humps, mababang balakid. Balik. Balik ta rin mga senaryo, isa sa kanyang tactics na nire-rehearse. Pagkabangga sa kanya, tas nakitang nangingisay pa ako naman magre-reverse. Binabaon na kita, nerd. Yan pa rin yun, dirt. Ngayong nililibing kita, yung pag-ascend mo tapos na ako, you're going back to earth. Pero sir, salamat sa blessings. Kala ko walang mapapalamin. Pero biniyayaan mo ng God, tas libingan niya ako papagpapalain. Alam kong mas trip nyo siya kaysa sa akin. Gustong gusto nyo yung ungas kahit na kulang binato. Kung tingin nyo dyan, Panginoon, tama ka ako batas. Sa lahat ng may ayaw sa akin, mga putang ina nyo! Sa lahat ng bibilib, mga... Kaya sige, yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa, kahit nakakakaba. Pre, yung hate, kaya yun. Kahit nakakakaba yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Pero tandaan yung pressure makes diamond. Okay. So, yung round 1 ni Raffian, decent siya as usual na yung usual. Putang ina, ano to? Ano yun? Ano yun? Hindi, yung usual na Raffian siya. Yung ine-expect kong Raffian na tuloy-tuloy yung suntok. Tapos may biglang susulpot na isang malakas na solid. May mga tumatak na linya. Kung titignan natin, ako kasi hindi ko masabi tol eh. Halos pantay lang naman. Siguro kung paano ba? Tanginang hirap naman eh ito, men. Round 1 pa lang. Siguro tabla muna sa ngayon. Tabla para sa akin. Kung lalamang man ng konti, si GL siguro kasi sa ganda nung pagkakasetup niya. Kaya gumaganda yung kasi tol eh, parang ang nangyayari kasi dito sa round 1 na to, yung kay Raffian, yung siya, tuloy-tuloy yung mga punchline niya. Tapos biglang may susulpot na isang malakas. Yung kay GL naman, bumibuelo muna siya. Tapos saka siya susuntok. Pero, habang bumibuelo siya, sumusuntok din ng yung kaliwa. Parang ganon. Para gawin natin basic yung konsepto. Ganon siya. So, pareha silang sumusuntok. Walang talagang lumalagapak. I mean, walang natutumba sa kanila. So, para sa akin, tabla yun. Yun. Tabla siya muna para sa ngayon. Kasi, yun nga, magkaiba sila ng style. Magkaiba sila ng atake. Yun. So, tabla para sa akin, round 1. Pakinggan natin round 2. Yo, tagal ng setup. Yo, bago simulan yung round 5, if that's fine. Gusto ko lang sabihin yung panapos ng punchline. Wait lang. Game. Minom lang ang tubig, guys. Gusto ko lang sabihin, bago simulan yung round 5, if that's fine. Gusto ko lang sabihin yung panapos ng punchline.
pinadala ng baras. At kay Raff yan ang panalo. Game! Pansin nyo ba yung mga wordplay ni Raffy parang deja vu? Yung tipong, woo! Solid! Grabe yung bars! Pero teka, bakit tunog pamilyar? Di ba? Gaya nung Mama sa Pano, Pagpapalain, Barko, Professor X, spelling, etc. At marami pang iba na alam mong nagamit na. Pero tong rapper buang, kaya di ka master ni remaster mo lang. O inalter Ganda nun, tol. Parang, tangina. Paano kaya nagawa ni... Galing niya, no? Parang, di alam ko kung paano niya nagawa. Kumbaga parang, siya, parang... Ang hirap din nun. Ang hirap din yung... Tangina, sorry ah. Ang hirap din gawin nun, tol, na tipong... Yung pagkakasulat mo ng round mo, meron kang isisingit doon sa gitna na blanco. Tapos, pakikinggan mo kung ano yung sasabihin niyang pamilyar. 'Di ba? Pakikinggan mo kung ano yung sasabihin niyang linyang pamilyar, tapos sabay isusuksok mo doon. Eh, paano kung wala? 'Di ba? Yun yung risk doon. Pero, pwede kang may backup plan kung sakali, 'di ba? Backup plan kung sakaling madalas niyang may mga linya siyang tumatak. 'Di ba? May mga linya siyang tumatak. Tapos alam mong nagamit na 'yon. 'Yun yung backup plan mo. Pero dito mas naging effective siya. Kasi dahil nga merong sinabi si Rafian na yun nga nabanggit na familiar na talaga. Yun nga, yung katulad kanina, pagpapalain. Though maganda niyang ginawa or nilatag. Sa ganda ng pagkakalatag niya dun sa pagpapalain na yun, tumatak siya sa tao, tapos nagamit ni GL laban sa kanya. Tangina men, ibang klase. Ganun, parang nagawa niya na rin to kay diba, kay JD yata. Yung mga, ewan ko, basta yun, parang naalala ko ginawa niya rin kay JD to eh. Pero yun, solid nito. Anyway, pakinggan natin. kaya di ka master ni remaster mo lang. O inalter mo lang. Kaya inferior inside, ina-adjust mo lang yung setup interior design. Tas proud taga Rizal, pero influence international. Yes, ganyan magsalin. Yung pagkat ng punchline sa labas ng galing. At sino nagsumbong sa akin? Well, si Marshall. Yeah. Kaya para tong kriminal at ironic din par na Bonifacio pa mismo nag-snitch sa Rizal. Pero si Marshall, tol, parang talagang ako, tol, hindi talaga ako masyadong updated din sa mga foreign battles. Kasi not unless may subtitle, di ba? Hindi. Ang hirap kasi niya talagang intindihin, men, di ba? Sa totoo lang. Ito ang Tagalog eh, putang ina eh. Nagkakaroon pa tayo ng confusion minsan, di ba? Late pa natin nagigets paano pa kaya yung wikang Banyaga, di ba? Di ba? Like, kung agree kayo. Anyway, si Marshall, buti pa yung may mga tao talagang ganyan, no? Talagang nagigets yung mga bilib ako sa mga ganyang klaseng battle rapper na niya talaga, nagigets niya kagad yung mga battle sa English, ganun. Ako hindi ako nanonood talaga ng foreign battle kasi yun nga, it takes time para magets ko siya. Anyway, share lang. Na Bonifacio pa mismo nag-snitch sa Rizal. O kung saan-saan nang galing, parang adik nag-score, tinalo pa si JD sa dami niyang source. Kaya Rafi, ano punto? Well, reverse to rather, na tong Rafi yung natulfo na bistong scammer. Yes, sir, kasi diamante ka, pero baon. At kung gustong ma-expose, well, eto na yon kasi recycled at reuse ilang bars mong dala. Kaya zoom sa microscope at sa klarong mata, dinisect ko ng maigi at sakto pala, deep inside yung diamond ay carbon pala. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang.
'Di ba? Kita niyo yung ginagawa ni GL, men. Um, Dahil nga sa magandang buwelo, tapos may mga supporting details, nagiging maganda yung punchline. Pero pag yun, ginawa mo ng one to lang, yung carbon pala na punchline, hindi siya magiging effective. Mag, ano man siya, masarap lang pakinggan pero hindi siya effective. Pero dahil ini-emphasize mo siya ng gamit ang 3 linya bago dumating sa pang-apat na pinaka-punchline, gumaganda siya. Ganun. Pero pag ginawa mo siyang one to lang, hindi siya papasok, men. Yun ang style ni GL, men. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman, sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka namamalikmatang. Ito yung Zoro, nung round 1 kararating pa lang. Ano tol, no? Tangina kasi wala nang dating masyado sa akin tol eh. Pero kasi napapanood ko kasi nakakainis eh. Napapanood ko kasi sa mga sa mga reels eh. Yung ganito eh. Pero wait lang. Gusto ko lang siyang balikan. Baka naging lutang ako bigla eh. Sa microscope at sa klarong mata, dinaisect ko ng maigi at Kasi hindi ko maintindihan. Baka may na-miss ako, wait lang. sakto pala, deep inside yung diamond ay carbon pala. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Oo nga, tama ako. Yung carbon pala, tas bigla siyang tumalon dun, no? Wala lang, hindi lang ako parang na ano lang ako, parang unusual kasi na bigla siyang tatalon kaagad ng walang magandang transition. Nasa GL yung gumawa ganun. Kaya siguro wala siyang ganong effect sa akin. At the same time, napapanood ko na kasi itong kararating pa lang yung Zoro nung round 1. Dami rin kasing parody, men eh. Talagang pinagpaparody pare. Sa bagay, tagal na rin kasi na itong battle na ito eh. 3 months ago pa eh. Diba? Masyado na akong outdated. Hindi ko talaga kasi pinapanood yung yung mga gusto ko kasi pag naggagawa ako ng reaction video yung hindi ko pa napapanood para may dating siya sa akin. Kasi pag narinig ko na siya, yun nga, ayun, isang sa rason, 'di ba? Mo, wala na siyang masyadong effect sa akin, pero malakas siya. Kung siguro kung nung unang rinig ko nito, nalakasan din talaga ako, pero nung narinig ko kung saan siya nanggaling, kung dun sa carbon pala, tas sabay nag-transition dun, lang, parang unusual lang para kay GL na gawin yun, na wala yung smooth na transition. Anyway, solid pa rin. Asa na? Umaano na rin yung niya, no? Yung anong tawag doon? Adrenaline niya. Oh Zoro! And watch my blade slice. May katana all 3 parang basag yung Saint Ice. Oh Zoro! Pa rin, kung sino rivals, sa lip merong katana, isa buhay finals. Dede, pero Nalaro niya yun, no? Sa lip merong katana, parang sa buhay finals. Kay Zoro. Galing. ano, bias ba? Then I ask forgiveness kasi pwedeng may ban sa Saint Jehovah's Witness. O may ban sa katana, parang modern Japan kasi di na kailangan. O may lip sa Saint, parang humalik sa simbahan. Pero kahit anong uy, andyan ka pala. Sorry brother, di makarelate sa semis kasi laglag ng quarters. Ang kulit na GL pag no? Hindi lang sa men. Parang ang awkward lang na nagwawala si GL, men. Parang sinasapian siya ng
tumataas yung adrenaline niya, parang hindi bagay. Sorry putang ina nyo, awahin nyo. Hindi kasi mayroong ganun eh, di ba? May mga, daw nadadala naman ni GL sa sulat niya eh. Pero tangina kasi may mga tao talagang ganun na, awkward pag nag-aangas. Ganun, di ba? Sorry. Ako rin naman eh, parang ganun din ako eh. May mga times din talagang awkward ng pag-aangas eh, di ba? Pero anyway, tangina naman kung, di ba? Kinokontra yung sarili ang puta, gago. Nakakatawa lang. Nakakatawa na nakakatuwa. Kasi ang cute. Oo! Tinalo nung Poseidong nagbuhat ng mundo. Ang bobo! Ako Poseidon, Manu Atlas, lahat mababanatan. Pati semi-finalist para bang naging kalaban. Old gods yung galawan, current gaganahan. Ito'y ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Kaya sige, round mo na. At i-check yung ender niya. Tingnan natin kung magbago. Pinadala ng baras at kay Raffian ng panalo. Okay, round 2 ni GL. Gumamit na siya ng ibang konsepto dito sa round 2. Ibang angle na rin yung ginamit niya. Tapos, ayun. Ano pa rin, malakas pa rin. Hindi bumababa yung level nung nung performance, nung sulat. Hindi bumababa. So, yun, solid pa rin yung round 2 niya. Ganun pa rin yung ginagamit niyang style. Walang pagbabago. Anyway, ganun naman talaga eh, di ba? Pero yun nga, dun sa angle medyo nabago na siya ng bahagya. Tapos, may mga selfie bars, ganun. Though, may mga direct attack pa rin kay Raffian. Solid round 2. Round 2 ni Raffian, boy. Pakinggan natin. Yung mukha ni Raffian parang sinasabi, bias nyo ah. Wala magagawa, boy. Tangina! Nagre-recycle daw ako. Halata yung kabubuhan. Tapos, Poseidon na bobo daw si Slack 1. Nagre-recycle ako pero ginamit mo kanina yung linya niya na bara sa lalamunan. O, di ba? Kanina, tangina, di ba? Bara sa lalamunan. Tapos linya yung... Meron ba? Hindi ko hindi ko matandaan. Gago, meron ba? Pag pinalik ko pa to, nga haba pa kasi yung video eh. Hindi ko matandaan ah. Parang wala. ni Slack 1. Tapos lahat kayo bilib. Tanginang yan. Okay. Diba? Sabi ko sa'yo, yun nasa isip niyo, bias kayo, tangina nyo. Wala amin eh. Kumbaga, hindi mo rin naman siya masisisi kung bakit niya narating yung ganyang state, diba? Kasi, syempre, pinaghirapan niya rin naman yan. Yung mga, syempre, yung mga MC naman talaga tol, pinaghihirapan nilang makuha yung ganyang klaseng state. Pero, yun. Kailangan yung mga ganito, yung mga, pag ganito yung mga kalaban mo, dapat talaga pang-body bag yung dala mo, men. Yun talaga dapat ang number 1 rule, pang-body bag para, alam mo yun, turntable talaga, men. Anyway. Siya yung bagong apple of the eye. Wala nang dapat pag-usapan. Pero kung gaano kasintado si Raffian, malalaman. Ngayon tong apple na nasa ulo nyo ang tatamaan, suntok kaliwat kanan.
Kung sasabay ka, please humabol. Sunod-sunod yung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eye peas tong apple. Pag sapak ko sa'yo ay sasabihin sa'yo bay, pre bumangon. Di ka pa pwedeng mamatay, inaantay ka pa sa ahon dahil ikaw yung bagong apple. Parang iPhone 17, tas nilaban mo kay Android 17. Demonyo ka rin, huwag ka masyadong maangas. Pero alam mo pati ng old gods na dahil sa demonyo, kinain ng tao yung mansanas. Oh, ba't Adan? Ba't Adan? Alam nyo ba? Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't? Ito na katapusan nitong sisinagtala. Siguro masyado pang maaga. Mamaya na lang. Tingnan na muna natin. Knockout bulagta, pagsabak sa baba, humiling na kayo dahil makikita. Knockout. Ito na katapusan nitong sisinagtala. Knockout bulagta, pagsabak sa baba, humiling na kayo dahil makikita ninyo ang pagbagsak ng tala. Parehas lang tayong lirisismo inaangat kahit yung bayad daw mababa. Pataasan ng TF nakakasawa. Kung tunay na married to the game, ba't nyo naman peperahan ng asawa? Baka di nyo mahal. Ako, kahit magkano lang abot mo sa akin, par, ox na ako doon. Joke lang yon, wala na ako na pera na ngayon. Pero may pera ka na ngayon. Dahil sa isa buhay, dope yung check. Kaya meron ka ng dough at bread. Ngayong mayaman ka na GL, ang mabubroke yung neck. Gagawin kong literal yung sinabi nilang break a leg. Para lumapit uli yung husky, buto mo ang gagamitin kong pang fetch. Sinagtala, di ka threat. Seryoso ka ba man? Black hole ako man. Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun. Alam kong suntok sa buwan itong mga kombinasyon. Pero mga linya'y kokonekta sa tala hanggang makabuo ng konstelasyon at doon niya makikita ang kanyang kamalasan. Makakakita itong tala ng tala sa talastasan. Baka sabihin, tanginang yan. Baka sabihin puro tala, pigang-pigana. Pakyo ako magdidictate. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Malawak daw ang kanyang brain. Pagka-headshot, sabog yung ulo ni tropa sa pool pagtama. Pagka-headshot, supernova, sabog tong tala. Papaulan na ng bala. Kahit dito proper, maliligo tong tala sa bala. Ito yung meteor shower. Nag-gunbars ka din, brother. Dito nagdala. Nag-gunbars din siya, pero nung dinibdiban na, alam niyong dito kakasa. Parang siya pa. Gustong magsabi ng pasensya ka na, tol. Siya daw si Kakashi pero walang nagawa nung nirasengan siya ni Sur. Huwag niyong daanin sa presence. Tapatan niyo sulat ko. Huwag kayong may line, Mac. Huwag kayong mag-parody. Huwag kayong mag-imbento ng angulo, tangina mo. Dami mong pinapagawa, menang hase. Hase. Ang boss mo, no? Nang dahil pinapagawa, putang ina. Di mo naman pinapasahod ng maayos, ah. Ay, nagagang puta. Parang empleyado nagre-reklamo sa boss, eh. Bento ng angulo, tangina mo. Dami mong pinapagawa, menang hase. Dami mong pinapagawa, menang hassle. Ang daming utos ni G, parang 10 commandments. Kaya ako sinuway para pakita na hindi complex yung God. May God complex lang yan, pero mahina. Tingin nyo siya yung God, pues tatapakan ni Godzilla. Tingin nyo siya yung face of the league. Lahat kayo mali na. Kapal na mukha, maaabunai ang pabida. Pag tinalo kita, rough na ang face of the league. Parang mukha lang ni Anig. Bad yun. Lagi niyong inaaway si Arik, ah. Anyway, yun. Yung round 2 ni Rafian, malakas siya. Pero, may pero. So, yung pero ko, yung parang 1 minute
1 minute and 30 seconds pababa niya. Parang ano siya, parang slow pace, ganon. Papunta dun sa mga suntok, ganon. Yun yung sinabi ko kanina na ano, na dapat pag mga ganito talaga yung kalaban mo, men, yung dala mo dapat talaga pang baragan ka agad. Alam mo yun, yung bibiglayin mo siya na, ay putang ina mo gago, solid ng sulat nito, solid ng baon nito, ganon. Which is yun yung dapat talagang ginagawa pag yung mga hindi ko masasabing overrated si GL eh. Pero ano, yung mga highly rated, yung mga ganun, highly rated, hindi overrated kasi pangit siya pakinggan eh, di ba? Wakawain ako na ito mga to. Pero anyway, ganun siya para sa akin. Tapos, yun, ganun, hindi ko siya, actually tol, yung mga sinasabi ko dito, hindi ko talaga siya nagagawa sa actual battle kasi hindi ko alam eh. Siguro, ano rin, parang, kailangan kasi tol, pagka gumagawa ka ng rounds, talagang nasa, ano eh, na yung state of mind mo talagang malinis, wala kang ibang iniisip, kundi yun lang. Para talagang, alam mo yun, solid yung mabubuo mo. So, yun yung, para sa akin, yun yung pinakasekreto pag ang kalaban mo ganito. Okay. Dapat hindi mo siya bibigyan ng kahit na konting, alam mo yun, katulad ng ginagawa ni Rafian kanina na parang sinasabi niya na lugi ako, bias kayo, na parang ganon, men. Parang, ano ba yan? Tanginang yan. Parang, alam mo yun, parang nagre-reklamo ka na, bakit naman ganyan, men? Bakit naman ganon? Hindi, parang wala ka dapat oras sa mga ganong klaseng bagay. Ang tanging focus mo lang dapat talaga durugin yung, yung kalaban mo. Ganon ang pinakasekreto pag mga ganito, yung makakalaban mo pag mga highly rated talaga. Yun yung pinakasekreto doon. Napansin ko yun, men. Saan ko ba napansin na ano yun? Parang napansin yun. Basta meron akong parang, hindi ko lang maalala kung anong specific na battle yun. Pero may ganun akong napanood na parang overrated siya tapos underdog. Yun, highly rated yung kalaban tapos underdog yung isa. Ang ginawa niya, imbis na magpaawa or what, ang binasag niya talaga yung kalaban niya. Hindi siya nagbigay ng opening na kahit konti. Talagang tinuloy-tuloy niyang durugin talaga. Yun. Kaya doon ko napatunayan talaga na yung pinakasikreto pag mga highly rated yung mga kalaban mo, dapat talaga pang pukpukan, durugin mo agad. Huwag mo talagang bibigyan ang pagkakataon. Huwag mong bibigyan ng kahit na anong opening. Kasi yung mga opening na sinasabi ko, yun yung katulad niya, nagpapahawa. Imbis na i-focus mo, sayang yung oras, men eh. Dumatakbo yung oras, lalo na pag nandiyan ka na, diba? Imbis na yung oras mo na sabihin mo yung mga ganong klaseng bagay, kunin mo na lang yung momentum, tapos durugin mo. Nun. Anyway, opinion ko lang yun. Kung may iba kayong opinion, wala akong magagawa doon. Pero yun, para sa akin talaga ganun ng sekreto para talunin yung mga mas mataas sa inyo. Anyway, decent naman yung round 2 ni Rafian, no? Ganun pa rin yung style niya. May mga ilang bagong angulo siyang naipasok. Tapos, solid pa rin. 1-2, 1-2. Pero, mas marami akong narinig na magaganda nung round 1 niya compared dito sa round 2. May mga, yun nga, 1-2, tapos may biglang susulpot na isang malakas, ganun pa rin yung ginawa niya. Tapos may mga bagong angle pero mas malakas para sa akin yung round 1 ni Rafian. So yun, round 2 ko binigay ko kay GL. Yun, pakinggan natin yung round 3, ang huling ikot.
Constellations, Lakwan, Talastasan, Balakid, yun, mga ganun. Yun na yun! Pucha, yung ender niya binago. Pero sa bagay, yung pinadala ng Baras at kay Raffia ng panalo, mukhang di na sigurado. Ano, daya na ito, no? Tanginan to siguro nag-ano to, men. Daya ang puta, parang naka-cheat eh. Pero champion pala yan sa Floodway Rap Battle League. Yes, Floodway, uy, kaya siya daw yung bagong current. Kayo naman manghang-manga. Well, ako si Noah sa Biblia, sa flood handang-handa. Pero pwedeng pinagrabe, mas madiin yung pagkahabi. Ako'y Moses dun sa dagat, tong current bahati. Kaya para tong propeta, except yung ender niya kanina, na mali yung kutob. Kala ko flood sabay sa Agos, ba't di ka sumunod? Oh well, DPWH. Kasi waktong mang-ulol at nakita nyo na sobrang palpak yung flood control. Pero ikay walang pake, di ba? Kasi tinira mo si Vitrum sa pagiging rallyista. Putang inang disna, ikay Repin Rizal tas galit sa aktivista. Di ba? Para tunog astig siya, pati bansa ay kinalaban, ginawang diamond in the rough, perlas ng silanganan. Kaya tong current ng Baras, masasakop agad. Ako yung hangin galing Leyte pagkahakot sagad. Hinarap ko storms sa pagkahakot sagad. Survivor ng Yolanda at mababalot ka, Brad. Hinarap ko storm surge, di matatakot sa flood. Kaya ng legacy yan. O ano hinihintay nyo? Walang legacy yan. Walang Saan niya binitawan yun? Comment nyo nga, hindi ko na maalala eh. Pero parang familiar nga. Saan niya binitawan yun? Ba't alam nyo? Alam nyo ha? Ba't nyo alam? Hindi ko alam yun ha. Narinig ko lang. Familiar pero hindi ko alam kung saan niya binitawan. Ang inang legacy yan, boy. ambag na brand nyo, walang legacy yan. Walang ambag na brand new. Yung approach ay same lang, habang sa akin IQ at makabagong game plan. Gaya ng, sinadya ko yung 2 battles para tumagal ang prep mo, para maging greedy ka sa oras at yung rounds stretch mo. Parang Marcos gets nyo, extend yung time niya, yun ang gawain. At nung nalamang time is gold, gusto niyang nakawin. Kaya yung diamond, may daya. Sa overtime sa sapaw, saktong diamante. Diamante ni Imelda, galing yan sa nakaw. Kaya gasgas yung diamond. Teka nga. Pinagsasabi nung ano yun. Oo, nun ah. Hindi. Hindi kasi para sa akin lang naman, no? Umiikot ulit yung angle eh. Parang nababalik eh. Nakaw. Diamond. Anyway, pakinggan pa rin natin syempre. Galing yan sa nakaw. Kaya gasgas yung diamond kasi hindi ka priceless. Stupid lang sa highness, mamamatay kang flightless. Parang suicide bomber na merong life vest ako. Yung meta ko mismo nabili. Pag inapatay ka pa rin dun, men. Ay, sorry. Parang nawawala na ako. Nagigalit na ako. Stupid lang sa highness, mamamatay yung diamond kasi hindi ka priceless. Stupid lang sa highness, mamamatay kang flightless. Parang suicide bomber na merong life vest ako. Yung meta ko mismo na believe ang wisest. Yung meta bulismo sa bilis mag-digest. Ina, nawala nga ako dun. Tama nga siya. Tangina, gagong puta. Tama lang pala yung pinoportray niya dun. Sorry guys. Bigla kasi ako nagkakaroon ng brain fog pagka nabisit ako dun sa sumigaw eh. Parang OA kasi. Anyway. Bomber na merong life vest ako. Yung meta ko mismo na believe ang wisest.
Yung metabolismo sa bilis mag-digest. Yeah, I'm the nicest. 2 battles, wildest. Pero hindi to kindness na yung dream match mo, ginawa kong side quest. Oo, wala akong pake. Gusto ko maumay siya. Tanggal yung sungay niya. Tipong pinaghirapan mong ligawan tas tinutime ka. At kung mag-isa buhay ka, well, ako rin para hantingin ka. Ako'y sasali lang ulit para patalsikin ka. Kaya makinig ka. Ito na yung round 6. 6 sa pang-6 na battle. Well, edi may call out na kasama. Sa ika-6 yan tatama. 6 thread dun sa ahon at si Vitrum na bahala. Ikaw, 5 minutes kada round. Yan ay trap, you guessed right. Para sa'yo yung quantity while I get the best rhymes. Disiplinado at finest. Ito'y kitil with deadline. I don't need the time less. I can kill with less time. At kung tunay kang Rizal at gusto mo ng lunas, iba't di ka magpakita sa luneta bukas. Yun. Para sa akin, ewan ko siguro, sa bagay, kung dalawa battle mo di ba? Tangina, mahirapan ka talaga niyan. Do parehas niya naman tong naipanalo, di ba? Pero, ayun, para sa akin, yun yung pinaka mahina niyang round. Para sa akin lang naman. Though hindi pa rin nawawala yung quality ng sulat, yun nga lang yung mga quality ng punchline hindi na ganun kagaganda katulad nung round 1 at round 2. Pero decent pa rin. Hindi lang siya yung kapantay nung una niyang dalawa. Anyway, pakinggan natin yung round 3 ni Raph. Tangina! Grabe aba! Nagpa-flood control ka, siguraduhin mo dun bukas na magrarally ka ha. Abangan niya bukas, baka naka-skimas yan, tapos nakasando. Tangina! Tapos sinita pa yung oras ko? Sure ka men? Bakit last year hindi ka sumunod sa time limit ng isa buhay tournament? Oh, teka lang. Ako dito nagsisipi. Pepwesto lang sa Gedli. Tas yung patunay na hindi din sumusunod sa oras si GL, pinost ko na sa FB. Ayan, gago, pinost ko nga, legit. Ayan o, pinost ko. Nasaan yung sa dito? Papakita natin yung oras niya kasi sinisitan niya yung oras ko eh. Pakita natin kung sumusunod. Asan dito, dapat natin yan. Saan? Basta malayo, ayan o. Kay JD, round 3, 4 minutes and 25. Tangina, hindi daw kasi sumusunod sa oras. Mga imbento mong rules, hindi ko nire-recognize. Malamang susunod ka sa oras, dalawa laban mo, mahihirapan ka mag-memorize. Tangina mo. Gago. Oo, siya yung nanalo sa isa buhay na sobrang dikit. Mga pangontra ni Vit di umubra sa kanyang obrang bit-bit kaya inalayan nyo siya ng suportang hitik. Pero tong Diyos nyo ngayon ay pinagkampyon para makuha lang yung koronang tinik. Ang sisihin mo yung inchik. O si Boss Anigma bro. Pinapapatay ka niya dahil atheist siya, ayaw niya ng mga Diyos-Diyos sa ligang to. Maghugas kamay ka na ko. Ito'y iyong sintensya. Papunta na sa kalbaryo nito at makikita ebidensya. Ngayong mga linya'y lumalatay sa Diyos, ito ay pinitensya. Dahil ito daw yung second coming nung nakasalamin na kid. Pero hindi ikaw yung BL, GL. Sulat mo ay diinan. Sinagtala anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Napupuno na ako dyan. Astang balakid masidhe. Oo, yung oras ko mahaba pero yung pasensya maikli. Putulan ng binte. Maiging malumpo. Hatiin ng bungo. Tutal humahakot kay balakid, gagawa ng bakod gamit sarili niyang buto. Inaantay pagbabalik ni Allen, tangina nito.
Pwes mamamatay ito sa train station kakaantay sa master parang Hachiko. O Hachiko, Japan, anime, kayo na magpaliwanag kay Looney na support ka rival. Ito'y mababa pang balakid para sa Colossal Titan o Titan. Masyadong advanced to si Raffian. Ngayong pumapatay na ng God, ito'y Clash of the Titans o Titans. Dahil pambata lang yung superhero nyo, parang Teen Titans o Titan. God, teen, binata, bata, young God, current God. Yun ba yung train of thoughts na kaya mong gawin? Dahil sumasakay sila'y akala'y magaling ka na rin. Abay mga taga Maynila yan ba'y mga sanay magsiksikan sa tren. Kaya damn, paikot-ikot lang ang biyahe ng tren at yan ang revolusyon mo. GL train of thoughts ang sementeryo ng evolusyon mo. At halimaw ako, pero mag-train ka pa rin tol. May halimaw sa train. Shake, rattle, and roll, heartless beats na heart ang kinukuha. Di ba yun yung faceless, no? Tangina, naaalala ko pa yung mga pinapanood ko, men. Nagkina. Reverse Hunter x Hunter. Seryoso muna tayo, men. Nakikinig akong maigi. Tinitignan ko yung mga sinasabi ni Raffian. Iuhusgahan ko doon. Heartless beats na heart ang kinukuha. Reverse Hunter x Hunter ang tatanggalan ng puso si Kiluwa, di puta. Tung train, kailangan pa mag-train ng may training wheels habang ako sinusubukan lang aking latest skill. Kaya pasensya kung magiging taga-late aking latest skill. Nung in-interview siya ni Batas, nag-brownout sa kanila. Leche. Tas bumibilib kayo sa putapete? Ba't ako maniniwala sa current na taga-Leyte kung saan madalas walang kuryente? Tangina pre, walang kuryente sa inyo, tas current God yarn. Tas sobra ka naman. Dating current naging sinagtala, puta baka maging solar ka na niyan. Tas kayo naman, doon sa Kakashi, Kiluwa, kuryente yung barena. Siguradong you're screwed pag sumabay sa current. Yung letrang binato na nagpabilog sa inyo. Yung pala walang kuryente yung barena ang napaikot niya kayo. Kaya tangina ninyo. Tung Diyos nyo, mapapako na to kasi puta lame. Anong you're screwed? Pagkapako, gago, you got nailed kasi dumami na yung sins. Ever since sa torneo na wala pangalan ko, sa daming kinitil. Talasigan siya na lang ako, no? You're screwed. Pagkapako, gago, you got nailed kasi dumami na yung sins. Ever since sa torneo na wala pangalan. Hindi talaga may iwasan yan, men. Pero solid yung isang yan, ha? Solid yan. Got nailed kasi dumami na yung sins. Ever since sa torneo na wala pangalan ko. Sa daming kinitil ako tunay na dyan. Tangina. Anyway, focus tayo sa battle. Ano ba yan? Sorry, ha? Sorry. Icebreaker lang. Masyado tayong seryoso, eh. Ever since sa torneo na wala pangalan ko. Sa daming kinitil ako tunay na Johnny Sin sa dami ng pinatrabaho mo. Kaya naparito ba to boss para ako'y parusahan, pangalandakan mo. Pero GL kung tunay kang Diyos, mamamatay ka para sa mga kasalanan ko dahil ako. Round 3 ni Raffian, tol. Parang bandang pakalahati na yung mga solid na suntok. Tapos, at the same time, yung round 3 naman ni GL, maganda pa rin kahit papano. Siguro masasabi ko dito medyo tabla. Ganon. Medyo tabla. Lakas na ng ilika. Medyo tabla sila dito, men. Para sa akin, ha. Kasi, ang tagal nung, kung sa oras, di man kasi to tournament, no? Pero kung pwede siyang tumabla or lumamang ng konti si Raffian. Ang siguro kung magiging kung magiging lamang lang siguro si GL kay Raffian dito sa third kung pagbabasihan natin yung ender kasi di amak na mas maganda yung
naging ender ni GL kumpara kay Rafian. Pero yun nga, yung mula sa kalahati yata yun, men, hindi ko na kasi napansin yung oras parang mga ganun Tapos hanggang padulo, malalakas na yung suntok. Tapos, yun nga lang, hindi siya natapos ng maganda. So, yung ender lang. Pero, masasabi ko pa rin parang halos tabla lang, ganun. So, itatabla ko tong round 3. So, kung pagbabasihan mo siya, di ba? Ano bang boto ko? Sino nga ulit yung nauna? Hindi, yun. Pero para sa akin, tol, overall, kung yun nga, yung round 1 and round 2 pala ni yung round 1 pala, tabla rin sila, di ba? So, tinabla ko yun kasi parang dun sila nagkaroon ng style clash Baka na iba na naman ang sabihin yun. Ba yan, di alam yung style clash. Hindi, tol. Ang ibig ko sabihin na style clash nila dito kung paano sila magsulat, kung paano nila ilatag yung mga linya nila. Ito si GL, naka 4 bar setup lagi. Usually, halos karamihan ng mga linya niya nakaganon. Habang si Rapia naman 1-2-1-2 tapos may isang malakas na suntok, may sumusulpot na suntok, ganun. So style clash pa rin yun, tol, kasi magkaiba sila ng ginagamit na style sa battle, sa pag-aatake, di ba? Tama ba ako doon o mali? Anyway, so yung round 1 tinabla ko yun. Tapos round 2 binigay ko kay GL. Round 3 pwede ko siyang itabla. Pwede ko rin siyang ibigay ng gahibla kay GL. Pero, yun, tabla ko na lang. Oo, tatabla ko na lang siya kasi, malalakas din yung mga sinusuntok ni Rafian nung padulo na Yun nga lang, siguro kasi, busy makinig lahat ng tao, tol. Kasi nga, may inaantay sa kanya. Pero yun, para sa akin, malalakas yung mga padulo niyang mga binitawan. So yun, para sa akin, tabla yung round 3. So, 1 and 3 tabla, tapos round 2, binigay ko siya kay GL. Yun. Pero, pakinggan nga natin yung boto kasi hindi ko pa talaga to napapanood, men, kung anong boto ng hurado. Flip top, GL versus Rafian. Mag-iayos pang beses para sa nalang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay para kay GL. Yun, 5-0. GL. Pero yun, ganun ang boto ko, men. Parang tinabla ko siya ng 1 and 3. Tapos round 2 kay GL. Yun. Anyway, yun. Dito ko natatapusin ang aking video. Yun, maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuportang tunay. Kung ikaw ay nanonood ngayon at di ka pa nakasubscribe, baka naman, tol, subscribe ka na. Marami pa tayong mga parating at mga maghimay, tol. Yun, yun. So, maraming salamat ulit sa mga nanood, sa mga sumusuporta, mga tropang tunay. Yun, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo, o kaya PM nyo ako sa Facebook, o kaya mag-comment kayo sa Facebook ko, sa pag pinost ko na to, yun. Peace out.